mga matitibay na puno na paborito ng mga ibon dito sa Pilipinas. Mr. D. Number 12. Ilang-ilang. Ito'y kilala dahil sa napakabango nitong bulaklak. Bukod sa pagiging source ng mamahaling pabango at essential oil, mahalaga rin pala ito para sa maraming uri ng ibon sa Pilipinas. Ang sikreto ng ilang-ilang ay hindi lang nasa bango nito, kundi pati na rin sa dami ng insektong naakit nito. Dahil mabango ang bulaklak, maraming bubuyog, gamo-gamo at maliliit na insektong lumalapit dito. At syempre, kapag maraming insekto, maraming ibon din ang sumusunod. Kaya madalas, makakita rito ng mga insect-eating birds tulad ng mga warbler at sunbird. Isa pa, ang ilang-ilang ay may malalapad na sanga na nagsisilbing pahingahan ng mga ibon, lalo na sa mainit na lugar. Sa ilang probinsya, mapapansin na kahit malapit sa kabahayan ng mga punong ito dinadayo pa rin ng mga ibon araw-araw. Unique fact lang, D-Fam. Ang bango ng ilang-ilang mas matapang kapag gabi, kaya naman may mga ibon at insekto na mas aktibo dito kapag papalubog na ang araw. Number 11. Katmon. Isa naman sa mga pinaka-unique na endemic tree sa Pilipinas ay ang katmon. Hindi lang ito kilala sa malalaking bulaklak at kakaibang bunga, kundi pati na rin sa ambag nito sa wildlife. Sa malalapad nitong dahon nagsisilbing proteksyon ng maliliit na ibon laban sa ulan at init. Bukod pa dito, maraming insektong tumitira sa paligid ng puno kaya madalas itong puntahan ng mga ibong naghahanap ng pagkain. May ilang species din ng ibon na ginagamit ang matitibay nitong sanga para sa paggawa ng pugad. At dahil kadalasang natatagpuan ang katmon sa kagubatan, nagsisilbi rin itong natural shelter ng maraming native birds. Ang nakakatuwa pa rito, ang bunga ng katmon ginagamit din minsan sa pagluluto at paggawa ng sausawan sa ilang bahagi ng Pilipinas. Kaya hindi lang pala ibon ang nakikinabang sa punong ito, kundi pati na rin tayong mga tao. Number 10. Dita. Kapag nakakita kayo ng napakataas at malabay na puno sa probinsya o tabi ng kalsada, posible na ito yung punong yon. Isa ito sa mga paboritong tambayan ng mga ibon, lalo na ng mga migratory birds. Dahil matayog at makapalang dahon nito, nagbibigay ito ng ligtas na pahingahan para sa mga ibong naglalakbay ng mapakalayo. Isipin nyo, D-Fam, ha? May mga migratory birds na lumilipad ng libu-libong kilometro mula sa ibang bansa papuntang Pilipinas. At isa sa mga una nilang hinahanap ang punong tulad ng dita. Ang dita kilala rin sa pagiging matibay kahit malakas ang hangin o bagyo. Kaya naman stable na tirahan ito ng maraming ibon sa loob ng mahabang panahon. Noong unang mga panahon pa, ginagamit din ang balat ng dita sa tradisyonal na medicine. Pero ngayon, mas mahalaga ito bilang bahagi ng ecosystem dahil sa dami ng hayop na umaasa dito. Number 9. Kamagong. Kapag usapang matitibay na puno sa Pilipinas, hindi mawawala itong punong ito. Tinatawag pa nga itong Philippine Ebony dahil sa sobrang tigas at tibay ng kahoy nito. Pero bukod sa pagiging mahalagang kahoy, napakahalaga rin ito sa mga ibon dahil siksik at makapal ang mga sanga nito, nagiging natural fortress ito laban sa mga predators tulad ng ahas at malalaking ibon. Maraming maliliit na ibon ang gustong magtago rito lalo na kapag panahon ng tag-ulan at bagyo. Ang makakapal na dahon nito parang natural umbrella ng kagubatan. Isa pang interesting fact, ang kamagong napakabagal lumaki. May ilang puno na inaabot ng daan-daang taon bago tuluyang lumaki ng todo. Kaya naman, kapag may lumang kamagong tree sa isang lugar, posible na mas matanda pa ito kesa sa ilang baryo sa paligid nyo. Number 8. Nara. Siyempre, hindi mawawala sa listahan ang pambansang puno ng Pilipinas. Bukod sa ganda at tibay nito,
Isa rin itong mahalagang puno para sa mga ibon. Ang malalawak nitong sanga ay nagsisilbing resting area ng iba't ibang species habang ang mga dahon at malilit nitong bahagi ginagamit ng ilang ibon sa paggawa ng pugad. Sa ilang kagubatan, mapapansin na kapag may malaking nara tree, madalas ding maraming ibon sa paligid. Dahil nagbibigay ito ng lilim, proteksyon at magandang viewing spot para sa mga ibong nagbabantay sa kanilang teritoryo. Unique fact, D-Fam. Ang nara ay isa sa mga punong kayang tumulong sa pagpapatibay ng lupa laban sa erosion. Kaya habang tumutulong ito sa mga ibon, tumutulong din ito sa kalikasan laban sa pagbaha at landslide. Number 7. Alim. Ito ay isa sa mga native trees na hindi gaanong sikat sa social media o syudad pero napakahalaga para sa mga ibon. Ang punong ito ay nagbibigay ng pagkain, lilim at resting area para sa mga ibon tulad ng starling at maya. Dahil mabilis itong tumubo, isa rin ito sa mga unang punong bumalik sa lugar na nasira ng bagyo o pagputol ng kagubatan. Kapag may alim tree sa isang lugar, unti-unting bumabalik din ang mga ibon at iba pang hayop. Kaya tinatawag itong isa sa mga recovery trees ng kalikasan. Ang mga dahon at bunga nito ay nagiging source ng pagkain ng ilang hayop habang ang mga sanga naman ginagamit na taguan ng maliliit na ibon laban sa mga predators. Number 6. Binunga. Isa sa mga tunay na bird-friendly trees sa Pilipinas. Kilala ito bilang pioneer species, ibig sabihin, isa ito sa mga unang punong tumutubo sa lugar na bagong nasira ng landslide, bagyo o sunog. At kapag tumubo ito, mabilis ding dumarating ang mga ibon. Ang mga murang bunga nito ay paborito ng mga ibon tulad ng bulbul. Dahil dito, nakakatulong din ang mga ibon sa pagpapakalat ng mga buto ng binunga sa ibang lugar. Parang teamwork ng kalikasan nito, D-Fam. Pinapakain ng punong ibon, tapos ang ibon naman tumutulong para dumami ang mga puno. Interesting fact, may ilang species ng langgam na naninirahan mismo sa binunga tree para protektahan ito laban sa mga peste. Kaya minsan, parang may sariling bodyguards ang punong ito. Number 5. Bignay. Kapag nakita ninyo ang makukulay na bunga ng bignay, maintindihan ninyo agad kung bakit gustong-gusto ito ng mga ibon. Ang maliliit ngunit makatas nitong bunga ay paborito ng mga fruit-bearing birds or frugivores. Habang kinakain nila ang bunga, nakakatulong din sila sa pagkalat ng mga buto nito sa kagubatan. Bukod sa mga ibon, ginagamit din ang bunga ng bignay sa paggawa ng wine, juice at jam sa ilang probinsya. Kaya isa ito sa mga punong parehong mahalaga sa wildlife at tao. Ang nakakatuwa pa, habang hinog na hinog ang bunga nito, nag-iiba rin ang kulay mula berde hanggang matingkad na pula at halos itim. Kaya mula malayo, kitang-kita ito ng mga ibon kahit nasa mataas silang bahagi ng kagubatan. Number 4. Malabulak. Isa ito sa pinaka-imposibleng hindi mapansin sa kagubatan. Kapag namumulaklak ang malabulak, para itong giant red explosion sa gitna ng mga puno. Dahil sa taas at laki nito, mainam itong tirahan ng malalaking ibon tulad ng hornbill or kalaw. Ang matitibay nitong sanga ay kayang suportahan kahit malalaki at mabibigat na ibon. Bukod pa dito, ang matingkad nitong pulang bulaklak umaakit din ng maraming insekto at nectar feeding birds. Kaya kapag panahon ng pamumulaklak nito, parang sobrang buhay ang paligid. Unique fact lang, D-Fam, may mga bulak tree na umaabot ng mahigit 20 meters ang taas para itong natural condominium ng mga ibon sa kagubatan. Number 3. Hagimit. Isa sa mga pinaka-importanting puno para sa wildlife ay ang hagimit. Isa itong uri ng fig tree or igos na namumunga ng maliliit na bunga na direktang tumutubo sa mismong puno o sanga. Dahil sagana ito sa bunga, dinarayo ito ng maraming ibon araw-araw.
Sa katunayan, maraming scientists ang naniniwala na ang mga fig trees tulad ng hagimit ay keystone species. Ibig sabihin, napakahalaga nila sa ecosystem dahil napakaraming hayop ang umaasa sa kanila para mabuhay. Kapag panahon na kaunti ang pagkain sa kagubatan, ang hagimik ay isa sa mga punong kahoy na meron pa rin bunga. Kaya para itong emergency food supply ng mga ibon. At dahil maraming ibon ang pumupunta rito, nagiging mas buhay at maingay ang paligid ng puno sa umaga. Number 2. Tibig. Isa pang superstar pagdating sa mga ibon ay tibig tree. Katulad ng hagimit, isa rin itong fig tree na sagana sa mga bunga. Maraming katutubong ibon sa Pilipinas ang literal na umaasa rito bilang pangunahing source ng pagkain. Madalas itong puntahan ng mga kalaw, bulbul at iba pang fruit-eating birds dahil regular itong namumunga halos buong taon. May mga ibong umiikot sa paligid nito. Ang tibig rin ay mahalaga sa pagpaparami ng kagubatan dahil sa mga ibong kumakain ng bunga nito ay nagkakalat ng mga buto sa iba't ibang lugar. Interesting fact lamang! May ilang fig trees na kayang suportahan ng dose-dosenang species ng hayop sa iisang puno lamang. Kaya minsan, ang isang tibig tree parang sariling maliit na mundo ng mga wildlife. And at number 1, balete tree. Ang hari ng mga punong paborito ng mga ibon sa Pilipinas. Bukod sa pagiging misteryoso at bahagi ng maraming alamat sa Pilipinas, ang balete ay isa sa pinakamahalagang puno sa ecosystem ng bansa. Ang bunga nito ay pagkain ng napakaraming uri ng ibon sa buong taon. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit halos laging may ibon sa paligid ng balete tree. Dahil malawak at makapalang mga ugat nito at sanga, nagsisilbi rin itong natural shelter at nesting area ng maraming species. Sa katunayan, may ilang ibon na mas gusto pang gumawa ng pugad sa balete dahil sa proteksyon nito laban sa init at ulan. At ang pinaka-amazing dito, D-Fam, ang ilang balete tree ay nabubuhay ng daan-daang taon. Habang tumatanda ito, mas lalo rin itong nagiging mahalaga at matibay para sa wildlife. Kaya sa susunod na makakita kayo ng isang malaking balete tree, isipin ninyo na posibleng ito'y tahanan ng daan-daang ibon, insekto at iba pang hayop sa loob ng maraming dekada. At yan ang mga matitibay na puno sa Pilipinas na paborito ng mga ibon. Hindi lang palabas na dekorasyon ang mga puno sa kagubatan Para sa mga ibon, sila ay bahay, restaurant, protection at minsan buong mundo nila. Kaya habang patuloy na nawawala ang ilang kagubatan sa Pilipinas, mas lalong mahalaga ang pagtatanim at pagprotekta sa mga native trees natin. Dahil kapag nawala ang mga punong ito, hindi lang puno ang mawawala, kundi ang mga ibon na nagbibigay buhay at musika sa ating kalikasan. At kung nagustuhan nyo ang ating video for today, please comment balete. At syempre, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D kasi masayang The end! Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day! See you, D-Fam!